May nag-PM at para mas makarelate kayo sa kwento na ating PM sender, ginawa nating letter format ang kanyang message. At ito na nga yun. Dear Ate Eva, isa po akong anak sa labas o illegitimate child. Ewan ko ba naman sa nanay ko bakit pumatol sa may asawa. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng tao. But past is past. Now I am a college student at nabalitaan ko na sumakabilang buhay na ang aking biological father. Bilang tunay niyang anak, kahit na illegitimate, pwede ba akong maghabol ng mana sa ari-arian ng father ko? Alam ko kasi marami siyang mga properties dahil may kaya naman sila noon pa. By the way, dati po nilang kasambahay ang nanay ko at doon nga po sa mansyon ng aking tatay at ng legal wife niya nagsimula ang love story nila ng nanay ko. Sana matulungan niyo po ako dahil kailangan ko rin ng pera pantusto sa aking pag-aaral at pantulong na din sa aming pamilya. Nagmamahal, Ate Girl. Ate Girl, talagang kailangan mong i-push na magkaroon ng mana. Yes, pwede kang maghabol ng mana sa iyong namayapang tatay kasi tunay ka naman niyang anak, lalo na kung kilala ka naman talaga nung kanyang legal wife na anak ka at nung nabubuhay pa yung tatay mo ay recognize ka naman niya bilang anak. So pwede ka talagang maghabol at alam mo ba na ayon sa batas, kalahati ng mapupunta sa legitimate child ay mapupunta sa illegitimate child. Para madali, let's say merong 1 million na value ng ari-arian ng iyong father, kalahati nun mapupunta sa kapatid mo o dun sa legitimate child. That is 500,000. At ang kalahati ng 500,000 ay 250,000. Yun naman ang mapupunta sa'yo. Diba sabi mo nga, may kaya or mayaman naman ang iyong father. That means mas malaki pa yung pwede mong manahin sa mga ari-arian ng biological father mo. So paano mo ba makukuha yon? Ang una mong dapat gawin ay mag-pray ka talaga ng mataimtim. Dahil pagkatapos mong mag-pray, ay kailangan mo nang kausapin ng legal wife. At sabihin mo sa kanya na isa ka ring tagapagmana kahit na ikaw ay illegitimate child. Pwede ka rin makiusap sa mga kapatid mo doon sa mga legitimate child na bigyan ka rin ng portion ng mana na nararapat para sa'yo. So kailangan maging mabait ka sa kanila, kailangan mapakiusapan mo sila. At pag mabait din sila at naawa sila sa'yo, bibigay nila yung nararapat na portion mo o ng mana mo. Paano naman kung ayaw ka nila, hindi ka nila feel at hindi ka nila kinukonsider na tagapagmana? Ano ba yung dapat mong gawin? Well, kailangan mong kumuha ng lawyer at magpadala kayo ng demand letter. Kung dead mo lang sila dun sa demand letter mo, then it's about time na pumunta ka sa korte at mag-submit ka ng petition for judicial settlement of estate with partition. Meaning, ang korte na ang magkasabi kung anong or magkano or gaano kalaki ang portion ng mana na mapupunta sa'yo. May mga legalities lang yon, pero pwede makukuha mo talaga siya. It's just a matter of time. So, I hope nasagot ko ang katanungan mo, Ate Girl. Yes, pwede kang kumuha ng mana. At sa ating mga viewers dyan na may mga concerns din about real property or real estate, padala nyo na rin ang inyong DM at i-feature natin ang story nyo dito sa ating channel. So, subscribe ka na sa YouTube channel ng Home Search Philippines at saka dito sa ating Facebook. And thank you!